Welcome ulit mga kasulit. So nandito na naman tayo para sa ating update ng repair and restoration nitong ating e-trike. So ito yan ha. So wala pang wirings. Katatapos pa lang natin ilagay yung tawag nun motor assembly kasama yung differential na doon sa swing arm. So ngayon naman ayusin natin yung brake kasi ito yung pinaka marami talagang sira sa brake. So ngayon unahin natin ito, i-discuss natin ito. Wag ganyan muna, nito yung aming pusang malikot. Okay. Ito yung brake master, nasira yung brake master nito. Ayun, nabasag yung parang eyesight niya dito. Nasira yung brake pump. So dito sa loob. So gagamitan ko siya ng repair kit. So ito yung repair kit. Nasaan na ba? Ito yung repair kit. Medyo nahirapan ako hanapin itong repair kit nga to kasi ito 16 mm. Mas malaki sa conventional na mga repair kit para sa brake master. So yung isa naman yung maliit, pareho lang sa XRM. Yan, XRM, pareho lang ito, maliit. Ganun din, nasira din yung eyesight. Walang salamin. Tsaka walang tinanggal yung mga brake pump. At tsaka naman dito sa dalawang brake caliper. So nahirapan akong tanggalin yung isang part ng pin. Yung tawag nito, brake pad pin. Nahirapan akong tanggalin. Paano ko tinanggal? Spot weld ko. So nandito ba yun? Nandito yun. Hanapin ko lang. Sana. Ito. Hindi ko makikita nyo. Yan dito nakapasok. Nakascrew. Spot weld ko nito at pinaikot na tanggal. At natanggal ko yung mga brake piston niya. So ito lang yung kalawang dito sa malapit sa may dulo. Pero okay lang kasi hindi naman siya matatamaan ng gasket at saka yung rubber sealant ay seal para sa brake caliper. So, about naman sa tawag ito, yung brake pad pin. So, hindi ako nakahanap kasi sa ibang brake caliper, yung kanyang thread nandito sa may ulo. So, nakahanap ako nito. Nandito ba? Nakahanap ako. Andito. Nakahanap ako nito. So, medyo mahaba lang yung thread niya, pinutol ko lang. At saka dito, pinalaki ko na lang yung butas kasi maliit lang kasi ito eh. Ayan o, maliit lang kumpara dito. So, yan, maliit. So, pinalaki ko ng butas kasi yan. Kasya na yan dito. Kahit ipasok ko ng pagganito, yan, kasya na yan. Pupunta sa loob. So, nililisan ko itong brake master. So, wala naman siyang sira sa mga aluminum niya dito sa loob. Dito. Yan. Wala. Malinis na malinis yan. So, yun lang yung problema. Kinalaman ng konti sa mga tawag to, brake piston. So, meron pang isa ditong brake caliper para naman sa harap. Pero napakalaki yung problema. Ito yung para sa harap. So, single piston, pero yung nahirapan din yung kunin din, ganun din, pinaspot welding ko din dito, pero yung kanyang thread na sa ulo naman, yan may thread So ito naman, ito yung kaproblema ko dito. Yan kinalawang, kung makikita, nag-focus ba, yan, kinalawang at saka marami ng butas-butas. So yan, medyo nasa malapit siya sa may gasket o di ka sa may mga rubber. So hindi yan pwede, magagasgasan lang yung rubber. Kahit linisan ko ito, hindi masyado kasing malalim. So wala, naghanap ako sa mga junk shop kung meron nito. Gusto ko nga bumili ng bago pero iba kasi yung position nito eh. Kasi yung sa harapan, kung nakaupo ka sa may e-bike, yung brake position niya nasa likod.
Yan, no, nasa likod. Conventionally sa mga motor nasa dito nasa right side, hindi nasa left side. Magkaiba yung position. Pero okay lang, maghanap ako kung paano ko makahanap nun. So, yan, ito yung mga brake master, ay brake caliper dito sa likod. Meron ng mga repair kit. So, ito yung mga repair kit. Ito yung nakuha ko. Shogun, Smash at saka Fury type. Good luck na lang kung kakasya dito. Makikita naman natin mamaya doon tayo sa may mesa na akin. Doon natin ikakabit. So, yan. Dalawang brake. Yan. At saka yung mga Wave 125 ata ito. Wave 125 na brake pad para dito sa ating brake caliper para sa likod. So, meron naman ako doon mga brake fluid. So, try na lang natin ikabit yung mga repair kit nito. So, about pala dito pala sa mga bracket. Tignan mo, kinalawang talaga, oh. Pero nilagyan ko na ng pintura ito. So, ito hindi ko na lang pintura. Lalagyan ko na lang itong grasa. Kasi ito naman yung mga parang holder lang dito. Yan. Holder. Saka meron naman dito mga tawag nito, rubber. So, yan. So, punta tayo sa aking mesa, sa maraming kong mesa. At doon natin ilagay yung mga repair kit nito. So, here we go. Okay, mga kasulit. So, umpisan nating i-repair itong ating brake caliper para sa likod. So, ito. Tanggalin natin yung mga screw na ginawa natin. So, ito yung ating mga ginawang screw. Tawag na brake pin pala. Yung brake pad. At yung mga tawag ito brake piston. So, kung makikita nyo guys, yan, malinis na yan sa loob. Nilinisan ko na lang yan. At lalagyan ko na lang yan mamaya ng tawag nito brake fluid. Papahiran ko ng brake fluid sa loob. So meron ako dito ang brake fluid. So ngayon buksan natin ito. So ito yung ginamit natin. Good luck kung kakasya to. Kung hindi naman kasya, hindi palpak. Hindi palpak, mga kasulit. So ito buksan natin. Okay. So yan. Ayan. So ito yung mga kasama. Ilagay ko na lang dito. So ito yung mga kasama. Yung gasket para hindi pumasok yung dumi. At ito naman yung tawag nito para sa pagpapump. Yan. So ito. Dalawa. Tigda dalawa. At may kasama mga rubber damper. Yan. Ayan o, mga rubber damper. So lagay natin dyan dito kasi hindi naman ito masyadong kasama. At saka yung tawag nito, yung para pag bead. Yan. So lagay natin dito. So ngayon, yan, malinis naman. Wala naman masyadong lumi. So ilagay natin. So yung una, yung nasa pinakailalim, eto. So kasya ba to? Ito ba to? So check muna natin. Medyo kasya naman. Yan. Maluwag lang pero di ko lang alam. So ilagay natin. Kasya ba? Good luck. Yan ako. So yan. So kasya dito yung repair kit ng Shogun Smash Fury. Ayan. Brake caliper repair kit. So ngayon, daiba natin sa loob ng brake fluid. Kahit hindi na lang dito sa mayroong tawag ito, seal. Ito rubber seal. Doon lang sa may ilalim. So meron, lagyan natin dito. Kung mali pa ako sa paggawa, comment na lang below kasi hindi naman ako mekaniko ng motor. So
So yan na, ayan oh. Yan. Kita ba? Yan, medyo yata nasa harap ko. Malayo sa camera yung gawan. So yan. So, lagyan natin itong parang ang tawag nito. Ito yung problema, di ko kasi alam. Ganito ba? So, yan na ho. Yan. Yan na po mga kasulit yung ating ni-repair na brake caliper. Di ko lang alam kung gagana to kapag nilagay na natin sa motor at chinek na natin yung brake. Nilagyan natin ng brake fluid at tinanggal na ng tawag nun, air bubble sa loob. So, yan. So, i-post ko muna yung video dito. Gawin ko yung isa. Kasi magtatagal yung video kapag pinokus ko lang buong video dito. So, pause ko muna at gawin ko yung isa. Tapos doon naman tayo sa brake master. So, eto na mga kasulit. So, kinabit ko na dalawa. At nilagay ko na rin yung parang rubber damper niya dito, yung free. So, hindi ko pa nilagay yung tawag nito. Ito, pang bleeding. Bleeding nga pala. Hindi ko pa nilagay. Kasi meron naman kasi doon isa eh. Meron pa silang mga bleeding screw. So, okay lang yan. So, ito nga, naka-cover pa eh. Ayan o. So, ngayon, ang gagawin natin, mga kasulit, ito naman, yung brake master. So, yan, yung brake master. Isa lang yung muna, tawag to, i-repair ko kasi masyado magtatagal yung video natin. So, ito na. Ito pala yung pinakamalaking brake master na malaki yung kanyang tawag ito, brake pump. So yung nabili ko pa ito sa Shopee overseas kasi 16mm wala dito yun sa Pilipinas. So naganap ako. So ito, yan, kung i-press fit natin, tanggal ko muna yung spring. Yan, i-press fit natin, kasya na siya dun. Medyo sumisikip lang dahil sa rubber. Yan o, kasya siya. So ngayon, eto lang, easy lang. Paglagay lang to, eto, lagay ng, tawag ito, spring dito. Yan. Lagay ng spring. Tsaka ipasok lang. At make sure na malalagay mo yung circlip. Yan, circlip lang. Wala siyang kasamang tawag ng iba. Meron kasamang, ito. Yan. Ito, wala. Circlip lang. So, ito nga, meron ba itong circlip? Parang wala itong circlip dito. Ito, meron naman circlip. So, ito. Yan. At make sure pala, mga kasulit,
make sure na malinis ito dito. Walang gas-gas yung nasa loob. Kasi kapag may gas-gas dyan, may tendency na maglilik siya. At mention din, meron yung dalawang butas dun sa loob. Dito sa loob, meron yung butas. Pwede buksan naman dito. Hindi ko pala ito, silpa to. Meron din butas dun. Ayun o, may makikita nyo. Makikita ba sa camera? Ayun o, mayroong butas, malaki. Tsaka mayroong pinakamaliit, parang karayom lang yung butas. So yan. Make sure na hindi yun wala yung nakabara. Okay, ito. Medyo natagalan lang ako. Gumamit na lang ako ng tweezer. Yan, eh. Tsaka, tinanggalan ko ng strip dito para may pasok ko yung circlip. So, meron ako dito yung isang circlip. Masa na yun? Ito. So, ginanyan ko na lang. Kung makikita nyo, mayroon na siyang lagyan. So, ginanyan ko na lang circlip. Tsaka, yan. Press ko ng mabuti para may pasok. So, eto na siya. Nandun na yung circlip. Yan o. Kapag binobomba na, yan, nabobomba na siya. So, ilalagay na lang ito dito. Itong parang rubber. Para masil yung, para hindi pumasok yung mga alikabok. So, yan na yan. Tapos na. So, yan. Ilalagay ko na lang ito. Dito. Ayan. Tsaka meron dito parang gap para ipasok ito dito. So, yan. Yan na siya. Repair na. So, yan. Di ko na lang ilalagay yung video dito yung isa. Kasi katulad pa rin yun. Yung pinakamahirap lang talaga yung paglagay ng circlip. So, after dito, balik punta tayo sa scooter at pwede na nating itong ilagay. Hindi ko na lang isasama yung pag-bleeding kasi yun yung pinakamatagal. Paglagay ng tawag nun, brake fluid, tsaka i-bleed mo na gumagana na yung brake. Marami naman kasing tutorial dun sa YouTube, dito sa YouTube kung paano i-bleed yung mga brake master at tsaka brake caliper. So punta tayo doon at ikabit natin. Eto na guys yung update natin sa ating repair ng brake caliper at saka yung brake master. So kinabit ko na dito at kinabit ko na yun sa kabila. So eto siya yung pagkakalagay niya. So yan yung pagkakalagay niya. Medyo nandito sa harap. Yung ibang kasing mga e-trike nasa likod at saka yung motor assembly niya nasa likod. So ganito talaga yung kanyang setup. So sa brake hose naman, ito yung brake line niya. Ito pa rin yung original kasi niya. Tinanggalan ko lang ng mga tawag nun, yung mga goma dito or plastic yata yun. Kasi medyo nagbakbak na siya na parang nalusaw yung wala na, nasira na yung plastic niya dito or goma. So yan, tinanggalan ko na lahat yan. So kinabit ko na rin yung kanyang tawag ito. Ito, yung divider niya para sa kanyang brake fluid. So nandun na rin yung isa. So medyo madilim na dito. So nandito na rin yung isa. Yan. Out about sa
brake caliper nandito na, kinabit ko na natin. Pare pa lang kasi yan, hindi ko pa kinabit. Ito pa oh, saka yung isa yan. So yung problema lang natin dito sa harap kasi maghanap pa ako ng parts nito, so para sa harap. So guys, comment na lang below kung meron akong nagkamali sa aking pag repair ng brake caliper at saka brake master. Medyo matagal, umaba na yung video natin. Hindi ko na ilalagay dito yung pag bleed ng mga brake caliper kasi magiging matagal to. Ito yung pinaka matagal gawin kasi dalawa kasi ito eh. Yan oh, naghihiwalay yung kanyang brake, so it means mahirap itong bleeding. So guys, comment na lang below kung meron kayong napuna o meron akong nagkamali sa aking pag-repair nito. So you can comment, like, share and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga update nitong repair and restoration video natin nitong e-trike dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!